Ang bawat etiko at relihiyon ay may kanya-kanyang paniniwala. Subalit may mga pagkakahawig naman kahit papaano, lalo na tungkol sa mga kababalaghan. Ganoon talaga rito sa mundo. Walang perpekto. Pero para sa akin ang perpekto ay magkasalungat, kagaya ng mabuti at masama. Kasi kung palagi kang mabait, aabusuhin ka. Kung purong masama ka naman ay magagalit sa iyo ang Diyos. Lalaki at babae, paano kung walang babae? Sino ang pupunlaan ng bata? Ang pagkakaroon ng positibo at negatibo, paano iilaw ang isang ilawan kung wala yon? Yan ang perpekto para sa akin. Nga lamang ay may kulang at may sobra. Yan ang tinatawag natin na may biniyayaan na sobra at meron namang kinulang. Siguro yan din ang masasabi ko na hindi perpekto dahil hindi patas. Kagaya na lamang ng kababata kong si Mona. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Joseph. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sarah. Marahil ay hindi naman magkakapareho ang ating relihiyon, subalit pare-parehas tayo na naniniwala sa Diyos, sa kababalaghan, sa kaliwa, sa mangkukulam, engkanto, albularyo at kung ano-ano pa dyan. Isa akong Muslim, Maranaw ang aking lahi. Ibabahagi ko rito ang karanasan ng kababata ko dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari pala talaga ang mga imposible, lalo na 2025 na ngayon. Kung susumahin ay dapat ang mga ganitong bagay ay nakabaon na lamang noong mga unang panahon pa ni Kopong-Kopong. Pero hindi. 22 taon ako ngayon sa kasalukuyang nag-aaral sa ikatlong taon ng kolehiyo bilang nursing. Hindi ko papangalanan kung saan ako nag-aaral kasi wala namang kinalaman doon ang kwento ko ngayon. Maging ang dormitoryo namin dahil doon ko ulit nakasama ang sinasabi kong kababata ko na si Mona. Matagal na noong nagkahiwalay kami. Sa Maynila talaga ako pinanganak. Doon kami naging magkapitbahay at naging magkamag-aral. Subalit simula nang lumipat kami sa Mindanao, nawalan na ako ng koneksyon sa kanya. Isa lamang ang masasabi ko tungkol sa kanya. Mainhin, mabait, masunurin, mahiyain siya. Siya yung tipo ng tao na takot makapanakit ng kapwa niya. Sa mura naming edad noon, hindi siya batang mag-isip. Medyo mataba rin siya. Kaya nagulat ako nang makita ko siyang nangangayayat. At kahit sabihin ko pa na mahihayin siya dati, pakiramdam ko'y mas nadadagdagan pa ang pagiging ilag niya sa lahat. Mahihayin din naman ako dati pero habang nagdaraan ng panahon, nawawala iyon. Dahil kailangan mo lagi makipag-usap sa harapan ng marami. Marami rin ang nakakasalamuha naming iba't ibang tao bilang mag-aaral. Mabuti naman at naisipan mong mag-aral dito sa Mindanao. Akala ko nga hindi na tayo magkikitang muli. Akalain mo yun, iisa pa tayo ng dorm. Yun nga lamang ibang kurso ang kinuha mo at iba rin ang kolehiyo na pinapasukan natin. Pagdadaldal ko pa noong una kaming magkita. 4 na buwan lang din naman ako dito tapos babalik na ako sa Maynila. Sagot niya sa akin. Nalungkot ako pero kahit papaano'y magkakasama pa rin kami. Isa pa'y magkakaroon rin kami ng komunikasyon dahil sa social media. Bakit ngayon ka lang nag-transfer dito? Malapit nang matapos ang kurso mo, di ba? Panguusisa ko pa. Wala na kasi si Mama, kaya hindi na rin kaya ng tatay ko magsabay-sabay kaming magkakapatid na mag-aral sa Maynila. Nalungkot ako sa narinig ko. Gusto ko pa sanang magtanong pa tungkol sa naging buhay niya nang maunahan niya ako. Sige na Sarah, mag-aayos na muna ako. Magsisimba rin ako. Hindi na ako nakaimik pa. Simula noon ay napapansin ko na sa kanya ang matindi niyang katahimikan. Hindi rin siya lumalabas kapag wala siyang klase. Maaga rin siyang umuwi. Dahil pagkatapos magsimba masinsina siyang nag-aaral. Dahil doon ay wala kaming oras para makapag-usap. Isang linggo ang lumipas. Pumasok sa amin ang landlord namin. O nga pala, sa kwarto namin kami lamang ang umuuko pa. Kasi hindi gaya ng ibang silid maliit lamang yung sa amin. Double deck. Siya ang nasa taas at ako naman ang nasa baba. Kaya medyo may privacy rin kami.
Si Kuya Nastro, ang asawa ni Ate Maming na landlord namin, ang kumausap sa amin. Mga iha, dun muna kayo sa ikalawang palapag lumipat. Kailangan na kasi itong ipaayos. Pati ibang estudyante na umuupa dito sa baba. Naayos na kasi, mamimili na lang kayo ng magiging silid ninyo. Sambit niya sa amin. Natuwa naman ako kasi sa pagkakaalam ko'y magaganda ang silid sa itaas. Sa panahon ngayon, aesthetic ang labanan. Ganon din siguro ang gagawin sa lumang silid namin dito sa ibaba. Sige po kuya, salamat po. Pagkatapos ay umalis na siya. Habang nag-aayos ako, si Mona naman ay tahimik kaya binalingan ko siya. Oh, bakit di ka pa nag-aayos dyan? Huwag mo sabihin, napamahal ka na sa kwarto nating ito. Biro ko pa sa kanya. Pero hindi siya sumagot kaagad. Napansin ko ang magkahawak niyang kamay na hindi mapakali. Nakatungo lamang siya na waribay na babalisa. Nag-aalala rin ako. Nilapitan ko siya at hinawakan. Nanlalamig ang mga kamay niya at nanginginig. Kaya nababahala na talaga ako. Sasalatin ko sana ang noon niya nang bigla niya akong pigilan. Wala lang to. Naambunan kasi ako kanina tapos wala akong dalang payong. Ganun ba Mona? Dapat inuman mo na kaagad yan ng gamot para maagapan. Mahuhulog yan mamaya sa lagnat. Sige ka. Sige, mamaya pagkatapos ng hapunan. Tinanguan niya lamang ako. Pagkatapos ay agad na tumingin sa ibaba. Laging ganun kaya hindi ko na siya kinulit pa. Naisip ko na marahil na may pinagdaraanan siya o di kaya di lamang siya komportable. Dahil punuan ng mga magagandang pwesto na kwarto, napunta kami sa may pinakadulo kung saan malayo ang kusina at CR. Maging ang bintana ay nasa likod, di kagaya sa iba na sa kalsada at mga sasakyan ang nakikita nila. Para sa akin ay ayos na yun kasi ayaw ko naman na maabala sa kakatingin sa mga dumaraan. Yun nga lamang ay malayo nga sa palikuran at kusina. Pabor sa'yo ang kwarto natin na to Mona kasi tahimik. Walang masyadong pangaabala. Komento ko pa sa kanya. Hindi siya tumugon. Nag-aayos kasi siya. Lumapit ako sa bintana na gawa sa jealousy para makita ang mga kapunuan sa bakuran. Subalit sumigaw si Mona at pinigilan ako. Grabe yung gulat ko sa biglaan niyang pagsigaw. Kaya mabilis kong naisara ang kaunting nabuksan ko sa bintana. Alam mo yung hindi basta-bastang ayaw lamang niyang pabuksan ng bintana. Yung sigaw niya ay para bang tipong may takot o takot na takot siya. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ba? Hindi ko maiwasang mapagtaasan siya ng boses. Ngunit nang makita ko sa mukha niya ang labis na takot, ay agad ko siyang niyakap. Naawa ko bigla sa kanya. Nang kumalas ako, hinawakan ko siya sa mukha. Kahit papaano kasi ay ako ang nakatatanda sa aming dalawa. Salamat Sarah. Sige, aalis na muna ako para bumili ng gamot at ulam. Hanya sa akin. Ni hindi niya nakuwang sagutin ang aking katanungan. Naguguluhan tuloy ako. Sinundan ko siya ng tingin habang papalabas siya sa kwarto. Ang alam ko kapag bumabalik siya sa dorm, may nabili na siyang ulam o kung ano man na kailangan niya. Madalas talaga siyang nasa kwarto lamang kapag nakakabalik na siya galing sa paaralan. Kaya nagtataka ako sa kinikilos niya. Kahit medyo nagdududa na ako kay Mona, hindi ko pa rin pinakialaman ang gamit niya kung talaga bang nakabili na siya ng ulam o hindi. Pero halos isang oras na siyang wala. Muulan pa sa labas. Naalala kong wala nga pala siyang dalang payong kaya naman hinanap ko ang payong niya para siya hanapin. Baka mamaya niya nitotoo palang nilalagnat siya at baka nangangatog na yon sa lamig doon. Alas 5:30 ng oras na yon. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ko nang makita ko sa bag niya ang nakaplastik na ulam na nabili niya. Naisip ko kung bakit pa siya lumabas. Para bumili. Nakalimutan ba niya? Imposible naman yun o baka naman gamot talaga ang punteriya niya sa labas. Lumabas na ako ng tent. Ikinandado ko ang pintuan kasi kahit 3 ang double deck namin sa kwarto, wala pang bagong tenant. Kagaya ng dati kami lamang muli ni Mona ang umuukupa ng kwarto. Bago pa ako makababay may sumigaw na sa may banyo. Nasa unahan kasi ang banyo sa may kanan namin. Bali ang kwarto namin ni Mona ay nasa bandang kaliwa ng pinakadulo. At nasa gitna ng lahat ng kwarto ay hagdan. Napatingin ako sa banyo.
Nagsilabasan din ng ibang tenant. Nakita namin na gumagalaw ang seradura pero hindi bumubukas. Kaya lumapit ako doon at binuksan yon. Takot na takot ang mukha ni Myla. Siya pala ang tumili. Yung salamin may lalaki. Hindi ko mabuksan ang pintuan. Nanginginig niya sa laysay bago tuluyang nawala sa ulirat. Kaya tinawag nila si Ate Maming, ang landlord. Nawala sa isipan ko si Mona dahil sa pag-uusisa ko. Maraming nagtanong sa landlord tungkol sa nakita ni Myla. Ang nakita ni Myla ay ang dating pinaslang sa lugar na ito. Huwag kayong mag-alala. Dormitoryo na to noong una pa lamang at hindi ito bahay. Bali ang lalaking yun ay may humahabol sa kanya. Alam nyo naman dito sa Marawi. Ang Redo ay Redo. At dito naisipan humingi ng tulong ng lalaki. Nakita niyang bukas ang gate kaya tuloy-tuloy siya sa pagpasok. Kaso sa hagdan pa lang, pinagbabaril na ang lalaki. 4 na putok na tumama sa ulo, sa dibdib, sa tiyan at sa binti. Pero hindi naman niya nananakit. Panaka-naka lamang siyang nagpapakita pero sa mga may abilidad lamang na makakita. Hindi namin kayo pipigilan kung aalis kayo. Pero alalahanin nyo, matagal na kami dito at wala pang napapahamak ni isa sa aming tenant. Pagkukwento ni Kuya Nastro. Basta nasabi namin sa inyo ang katotohanan. Minsan nakikita ko rin siya pero hindi ko nilang pinapakialaman. Alalahanin nyo, ito ang pinakamura at pinakamalapit sa paaralan at pamilihan. Tabi rin ito ng kalsada kaya hindi na kayo dadaan pa sa mga iskinita kung saan napakadelikado. Sabi naman ni Ate Maming, sa huli ay lahat ay nanatili. Lalo na't lahat kami ay estudyante. Kailangan magtipid liban kay Myla. Nang bumalik ang kanyang ulirat at tumawag siya sa kanyang magulang, siya'y nagpapasundo na. Narinig ko ang pagtawag ng adan o pananampalataya sa masjid, kaya naalala ko si Mona. Palasimba kasi yon, 5 beses siyang nagsisimba sa isang araw. Kaya agad akong umalis pero hindi ko siya mahanap sa butika o sa bilihan ng ulam. Bumalik na lamang ako sa dorm namin at nakita ko siyang nakapikit na't nagdarasal. Hawak niya ang pasbe o rosaryo. Mariin siyang nakapikit at dumilat nang maramdaman niya ang aking presensya. Susunduin na sana kita kaso nakabalik ka na pala. Agad siyang yumuko. Pwede bang wag kang aalis dito? Liban lamang kung may klase ka. Tila nagsusumamong pakiusap niya. Lumapit ako sa kanya at umupo sa higaan niya. Habang siya nakaupo pa sa sahada o yung maliit na karpet na parang kay Aladdin kung saan siya nagdarasal. Mapagkakatiwalaan mo ko muna. Kung may problema ka pwede mo namang sabihin sa akin. Ramdam ko kasing may mabigat kang dinadala. Hindi siya umimik. Bagkus ay pinilig niya ang ulo niya sa mga hita ko. Nawari ba'y parang bata. Ramdam ko na may pinagdaraanan siya pero nahihirapan lamang siyang ibahagi yon. Bilang nasa ganitong henerasyon, alam kong naapektuhan ng mentalidad niya ng kung anuman ang gumugulo sa kanyang isipan. Naisip ko na baka ginagahasa siya ng kanyang ama kaya umalis siya ng Maynila at dito nakipagsapalaran sa Mindanao mag-aral. Kasi kung kailan makakatapos na siya saka pa siya lumipat dito. Marami na kasing ganoon sa panahon ngayon. Kahit papaano kasi ay maganda si Mona. Inosente nga lamang, makapal magsuot ng salamin dahil sa pagkasira ng mata niya sa kakaaral. Maputi at makinis pero hindi agad napapansin ang dating niya kung hindi mo siya makikilala ng lubusan. Kaya naisip ko na baka nang mamatay ang mama niya ay siya nang pinagdidiskitahan ng ama. Lalo pat hindi lingid sa kaalaman namin na talamak sa mga maranawang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ngunit mas marami ang pusher. Inuulit ko, hindi lahat pero marami, kaya marami ring mayayaman. Tiningnan ko si Mona pagkatapos ay umiling na tila ba nababasa niya ang aking iniisip. Mali ka ng iniisip mo sa akin. Nakatitig siya sa akin na wari ay ibang tao. Blanko ang ekspresyon niya. Kaya nakaramdam ako ng kilabot kahit papaano. Anong ibig mong sabihin, Mona? Nabubulol ko pang tanong. Subalit muli niyang isnubsob ang mukha niya sa mga hita ko na wari ay matutulog na. Pagdakay tumingala siya sa akin at sa pagkakatawang ito'y para bang nagtataka ang mukha niya. Anong oras na ba? Tanong niya sa akin na para bang hindi siya nagdadrama kanina. Tinignan ko ang cellphone ko at sinabi kong 6:15 na. Wag na wag ka matutulog sa gitna ng 3:00 at 6:00 ng hapon.
Antayin mong mag alas 7 na ng gabi. Tumango lamang ako at hindi na nagtanong pa. Alam ko naman ang pamahiing yon kung bakit bawal matulog sa hapon. Dahil baka galawin ka ng engkanto. O di kaya iyon ang magiging pagkakataon nila para panghimasukan ng iyong katawan. Bumalik naman siya sa normal. Hindi takot, hindi balisa. Nakatungo nga lang na matapos kaming maghapunan ay hindi ko na sinabi sa kanya ang nakita ko sa bag niya. At hindi ko na rin tinanong ang personal niyang problema. Hinintay ko na lamang kung kailan siya handa na magbukas ng kanyang saloobin sa akin. Habang abala kami sa pag-aaral, bigla siyang tumayo upang lumabas. Saan ka pupunta, Mona? Ang sabi niya ay magbabanyo lamang daw siya. Naalala ko biglang naengkwentro ni Myla sa banyo. Kaya naman nakisabay na ako sa kanya. Bali ang banyo ay iisa lamang. Iba kasi ang paliguan at iba rin ang para sa labahin. Nang matapos siya sinabihan ko siyang antayin ako. Pero nang nasa loob na ako'y wala naman akong maramdamang iba. Normal lamang ang lahat. Kagaya ng sa banyo sa unang palapag. Nang papalabas na ako'y nakita ko ang iba pa naming kadormate na naghihintay sa labas. May kanya-kanya rin silang kasama. Nang makabalik kami sa kwarto ay himalang nagtanong sa akin si Mona kung bakit ganoon raw ang ikinikilos ng iba naming kadormate. Hindi ko na naitago sa kanya ang totoo. Sa totoo lamang ay ayaw ko sanang sabihin sa kanya tungkol sa nangyari kay Myla para hindi siya matakot. Pero ayoko rin namang ilihim sa kanya at malaman pa niya yon sa iba. Habang kinukwento ko yun sa kanya, tumatango-tango lamang siya na tila ba normal lamang o baka hindi lamang siya naniniwala sa mga kababalagan. Maging ako naman ay hindi naniniwala. Wala pa naman kasi ako nasaksihang mga ganon. Hindi ang lalaki ang nagpapakita. May ibang nananakot sa banyo. Ang namatay na ay namatay na. Ang kaluluwa nila ay hindi naakit pa rito sa mundo. Mananatili sila sa libingan nila habang inuusig kung mas matimbang bang nagawa nilang mali. Ani Mona, biglang nanindig ang balahibo ko sa mga narinig ko sa kanya. Ngayon na lang kasi siya ulit nagpaliwanag. Kung hindi ang pinatay na lalaki ang nananakot sa banyo, anong klaseng nilalang yon? Kuryoso kong tanong pero sa totoo lamang ay natatakot talaga ako. Hindi niya ako sinagot. Ilang segundo rin ang inantay kong sagot niya. Pero panay pa rin siyang aral. Mona, Tawag ko sa kanya. Hanggang sa lumapit ako sa kanya at nakita ko ang isinusulat niya. Jean? Naibulong ko sa mga sinusulat niya. Mabilis niyang tinakpan ang aking bibig. Wag na wag mo silang babanggitin. Nasa tabi lang natin sila. Paulit-ulit sa isipan kong salitang sila. Ang tawag namin sa engkanto ay Jin. Sila ang mga elementong hindi nakikita. Kaya nilang mag-ibang anyo at manggaya ng ibang tao ngunit hindi sila multo. Hindi na ako nagtanong pa sa kanya dahil din sa kanyang sinabi na yon. Pakiramdam ko'y nararamdaman ko sila sa aking paligid, lalo na't nagsisitayuan ang aking mga balahibo. Pinilit kong libangin ang sarili ko kaya binuksan ko ang mga libro para mag-aral kaso lamang ay hindi epektibo. Nagpadala ako ng mensahe sa kanya sa messenger kung nakakakita ba siya. Hindi siya agad tumugon, mukhang abala pa siya sa pag-aaral kaya marahil ay naisip ko na baka pinaprank lamang niya ako. Pero nang magpatuloy na muli ako sa pag-aaral ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Saka na natin pag-usapan yan. Magkita na lang tayo sa isang snack-in bukas. Tugon niya sa mensahe. Kinutuban na ako. Pakiramdam ko talaga mukhang may kakayahan siyang makakita. O kung hindi naman ay makakaramdam. Buong gabi kaming tahimik. Nahihirapan pa akong matulog. Mabuti na lamang at pareho kaming hindi sanay ng walang ilaw kapag natutulog na kami. Kaya laging nakabukas ang ilaw. Minsan ay sinisilip-silip ko siya kung nakatulog na ba siya ng maayos. Pero mukhang malalim na nga siyang matulog. Kaya naman naisip ko na hindi malaking bagay ang sinasabi niyang Jin. Baka wala dito sa kwarto namin. Nakatulog na lamang ako habang nagdarasal. Subalit sa kalagitnaan ng tulog ko'y nakarinig ako ng tila sinasakal. Noong una'y akala ko'y guni-guni lamang pero nang marinig ko ang boses ni Mona na humihingi ng tulong, doon na ako napadilat. Tinignan ng pwesto niya. Hawak niya ang kanyang leeg subalit wala namang sumasakal sa kanya. Kinilabutan ako.
Mabilis akong bumangon at lumapit sa kanya. Nagbasa ako ng Quran habang inaalis ang kamay niya sa nakasakal sa kanyang leeg. Hanggang sa tuluyan siyang nawalan ng malay, napatras ako at napadapa. Nanginginig ako nang bigla siyang gumising at umupo. Dilat na dilat at tila ba may ginagawang ritual. Parang hindi si Mona ang akin nakikita, lalo na't matapang ang kanyang ekspresyon. Pinagtapat niya ang kanyang mga palad. Pagko ay may sinasambit na kataga na hindi ko marinig. Pagkatapos ay pinaharap niya ang kanyang mga palad sa kung ano man ang nasa harapan niya. Akala mo makukuha mo siya, pues nagkakamali ka. Sambit pa niya. Nang masabi niya yun ay hindi na siya muling nagsalita pa. Pagkatapos ay walang ano-anong natulog. Matagal ako nakaupo sa saig habang pinagmamasdan si Mona. Naisip ko na baka nababaliw na siya, pero hindi naman drama ang ginawa niya. Kung drama nga'y paano niya nagawang makatulog muli. Napatakbo ako sa higaan at nagkumot. Sumiksik ako sa gilid habang pinagmamasdan ko ang kababata ko. Naguguluhan ako sa kinikilos niya. Sinasaniban ba siya o multiple disorder ba siya? Basta, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko na hindi ko mawari. Nang mag-adan muli o pagtawag ng pagsisimba sa masjid, nang 4:30 ay nagising naman si Mona. Nahiga ako't nagkunwaring natutulog upang obserbahan siya. Pupungas-pungas pa siya pagkatapos ay tumingin siya sa may banda ko. Nakadilat ng kaunti ang isang mata ko habang sinisilip siya. Normal naman ang lahat. Lumabas siya ng kwarto upang maghugas para makapagsimba siya. Kaya niyang magbanyong mag-isa kahit madaling araw pa lamang. Nang makabalik siya, inobserbahan ko siya. Nakapikit siya habang nagsasala o nagsisimba. Mas mabuti kasi ang nakadilat ang mga mata niya, pero siya nakapikit lamang. Nang matapos siya, muli siyang nag-aral. Dahil nga mukhang bumabalik na siya sa normal, natulog na lamang din ako. Wala na kasi sa ayos ang tulog ko kagabi. Napuyat na nga ako at nagising pa ako dahil kay Mona. Total ay 9:00 pa naman ang aking pasok. Naging maayos naman ang tulog ko. Narinig ko ang alarm clock kaya naman naganda na ako. Dahil una kong dinampot ang cellphone, nakita ko ang mensahe ni Mona. Huwag na huwag mong bubuksan ang bintana. Pagbasa ko sa mensahe niya, napatingin ako sa bintana namin. Wala namang kakaiba. Hindi na rin ako nakaramdam ng takot kasi maliwanag na ang paligid. Gayunpaman ay sinunod ko na lamang ang sinabi niya. Wala namang mawawala. Sa paaralan namin ay lumapit sa akin si Nika at Amera. Nagtanong sila sa akin kung may bakante ba raw na dorm sa amin. Di na raw nila kayang mag-commute araw-araw mula sa kanilang bahay. Hindi kasi sila nakadorm. Natuwa ako sa narinig ko at sinabi sa kanila na sa mismong kwarto namin ay mayroon pa. At yun yung pinasama ko sila sa dorm. Nagustuhan naman nila kaya nireserve na agad nila ang dorm namin. Di ko sinabi ang tungkol sa nakikita sa banyo at ang tungkol sa kababata ko at mahirap na. Baka umatras pa sila. O sige, bukas na bukas lilipat kami rito. Haninika na nooy nagpaalam na. 12:00 ng hapon, naghapunan na ako sa dorm. Dumating din si Mona. Napatayo ako at nagagalak na ibalitan tungkol sa bagong makakasama namin sa kwarto nang bigla niyang hilahin ang aking kamay. Ano bang nangyayari sa'yo? Mona, teka, saan ba tayo pupunta? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Snack in. Sagot niya sa akin. Nagmadali pa siyang lumabas sa dorm namin. Naalala ko ang sinabi niya kagabi na mag-uusap kami. Nang makarating kami sa isang burger shop, kinumpronta ko siya kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero natahimik din ako nang makita ko siyang namumutla. May ibang pumasok sa kwarto natin at binuksan mo ang bintana. Sunod-sunod niyang tanong sa akin. Napaisip ako. Tama na may nakapasok nga sa kwarto, sina Nika at Amera. Pero ang buksan ng bintana, naalala ko na iniwan ko sila sa kwarto nang minsang magbanyo ako. Hindi ako nagbukas, baka sina Nika noong nagbanyo ako. Nakapasok ng enerhiya ng kapre. Maaari na siyang maglabas-masok sa kwarto natin. At ang djinn na laging nasa sulok, naiirita sila sa mga bagong dating dahil na rin siguro sa maingay sila. Anong kapre? Anong djinn na nasa sulok ng kwarto natin? Naiinip na tanong ko sa kanya. Napabuga siya ng hangin. Pagdakay pumikit at may sinambit na mga kataga.
Protection para hindi tayo marinig at makita ng ibang nilalang sa paligid. Kung ganun nakikita mo sila Mona, Tumango siya, nalaglag tuloy ang aking panga. Sa huli pinaliwanag niya kung bakit ayaw pabuksan ng bintana. Ang isang puno pala doon ay pinamumugaran ng kapre na mahilig manilip ng babae. Ang kapre raw ay hindi kagaya ng nakikita natin sa telebisyon. Mas malala pa sila kung tutuusin. May mapupulang mata na kulay ng dugo. Sobrang itim nila na para bang malaking aso na mabalahibo. Hindi sila nagsisigarilyo pero uhaw sa babae. Nahimas ko ang braso ko sa mga paliwanag niya. yung nakasiksik sa sulok ng kwarto natin. Ang sabi niya iyon naman daw ay Jin. 3 raw silang mga Jin ang umakyat sa ikalawang palapag. Hindi raw sila nanatili sa baba kasi mas gusto nila sa itaas. Yung isa'y doon ay nagtatambay sa kwarto namin kasi ay malayo sa ingay. Kagaya ng kalsada, likod na kasi ng bakuran ng pwesto namin. Ang pangalawa ay iyon daw ang nagtitrip sa banyo. Ang pangatlo'y nakatayo sa may tabi ng basurahan sa kusina. Anong itsura nila Mona? Kagaya lang din natin ng anyo nila pero pinipili nila yung magagandang wangis ng lalaki. Matatangos ang ilong, makikinis, mapuputi basta perpekto. Pero kung ang totoo nilang anyo ang pagbabasihan, nakakarimarim, hindi gugustuhin ni naman ng makita ang mga Jin. Ang mahalaga, hindi mo sila nakikita sa pangit na wangis, kaya hindi ka matatakot. Umiling siya bilang pagtutol sa aking sinabi. Nagkakamali ka, kaya nga ako nakapikit sa tuwing nagdarasal ako kasi tumatayo ang 3 yun sa harapan ko. Nakikita ko ang mga nakakakilabot nilang mga paa na namumutla sa puti habang naaaninag ang mga ugat nila. Minsan, umuupo sila para tingalain ang mukha ko habang nakangiti at kadalasan sinasabayan nilang pagbigkas ko ng dasal na para bang nangaasar. Di ba nagdarasal ka naman? Bakit pa rin sila lumalapit sa'yo? Hindi siya nakatugon. Mukhang nadismaya ko siya dahil sa tanong ko. May makakasagot niyan kapag makikipag-usap siya sa'yo. Napalunok ako sa sinabi niya. Mona, wag mo naman akong biruin ng ganyan. Hindi naman ako nakakakita no at hindi ko rin hihilingin na makakita. Saglit na sumilay ang ngiti na para bang natutuwa siya na natatakot ako. Niyaya ko na siyang umuwi dahil hindi ko na kayang makarinig pa ng mga kababalaghan. Di ba kilala mo ang mga bagong tenant? Pwede bang sabihin mo sa kanilang wag silang maingay sa kwarto at wag din bubuksan ng bintana? Pagka mag-alala Mona, sasabihin ko sa kanila bukas na bukas din. Pagamat nasabi niya sa akin ang mga engkanto na labas-masok sa dorm namin, inisip ko na lamang na si Mona lamang ang naapektuhan ng ganon kasi siya lamang ang nakakakita. Isa pa'y wala naman akong ikatlong mata para makakita katulad niya. Kaya naman, hindi ko na kailangan mag-alala. Pero kahit na ganon ay susundin ko pa rin ang bilin niya para hindi siya mahirapan. Sa paaralan ay sinabi ko na kaagad kina Nika at Amera ang tungkol sa bilin sa akin ni Mona. Grabe ka naman sa mga rules mo na yan, wala namang sinabi si ate maming tungkol dyan Ani Nika na tinatawanan pa ang aking sinabi. Basta makinig na lang kayo, malalaman nyo rin. Baka mamaya yan, may kababalaghan pala sa dorm na yan. Sambit naman ni Amera. Sus, wala baka kasi makapasok ang mga lamok. Isa pa ayaw nun sa maingay kasi may pagka-nerd yun Pagdadahilan ko pa. Nagkatingin na ng dalawa kaya sa huli ay nagkibit balikat na lamang. Nang makarating kami sa bahay matapos ang klase, kinausap na namin si ate maming upang magbayad na ng deposito. Kanya-kanyang dalawa sa pagpili ng pwesto. Si Amera ang pumwesto sa itaas ng higaan ko habang si Nika ay sa ikatlong deck na bakante na nasa baba ang pinili niya. Hindi kasi siya pwede sa itaas kasi medyo mataba siya. Wala doon si Mona kaya hindi pa nila ito nakikilala. Basta ang bilin ko sa inyo, wag na wag kayong maingay. Respeto na rin sa ka-roommate natin. Yes, madam. Sarkastiko nilang tugon. Hindi ko alam kung seseryosohin nila ang sinabi nila pero umaasa akong sana nga lamang. At dahil wala kaming klase sa hapon, tinulungan ko na lamang silang maghakot ng gamit. Bilang magkakaibigan, hindi namin maiwasang magkantsawan. Kaya minsan nawawala sa sarili namin ang manahimik. Akala ko ba bawal tumawa? Tatawa-tawa pantugon ni Nika. Nang maalala ko yun ay agad ko silang pinatahimik pero
Maya-maya naman ay ganoon na naman kami, nagkakatawanan hanggang sa may nahulog na baso na nakapatong sa maliit na lamesa sa paanan ng lamesa namin. Nabasag mismo ang baso. Napalunok ako na maalala ang sinabi ni Mona. Natahimik kaming tatlo habang nakatingin sa baso. Hindi ba? Nakapatong yan ng maayos sa lamesa? Ani Amera na tila bumabakas na ang takot sa kanyang boses. Mukhang nakakaramdam na rin sila. Hindi. Kanina uminom ako tapos hindi ko namalayan na naipatong ko pala sa pinakagilid ng lamesa yung baso. Tatawa-tawa ko pandahilan upang maitago ang aking takot. Kahit ang totoo'y natatandaan kong ipinatong ko yon sa gitna. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko sila. Ayoko pa naman na matakot sila. Sa uli sinabihan ko sila na magpatuloy na kami at tumahimik na lamang. Muling nanindig ang balahibo ko sa nangyari. Pakiramdam ko'y may gawano na yung djinn na nakatambay sa kwarto namin. Mukhang nagalit dahil sa aming kaingayan. Nang matapos kami, nagyaya na kaagad ako sa labas na lamang kumain. Pumayag naman sila. Pababa na kami ng dormitoryo na makasalubong namin si Mona. Kaya naman ipinakilala ko siya kaagad sa aking mga kaibigan. Gusto mo bang sumabay na kumain sa amin sa labas? Yaya ni Nika sa kanya. Sa amin kasi siya yung tipong palakaibigan sa amin. Hindi na, salamat na lang. Ay, sayang naman. Para naman kahit papaano'y may banding tayo. Pero sa susunod na lang. Saad pa ni Nika. Magsisimba pa kasi siya kaya tayo na. Hakay ko naman sa kanila. Nang makarating kami sa kakainan namin ay biglang nagkomento si Amera tungkol kay Mona. Ang sabi niya hindi ito typical na nerd lamang. Medyo may pagka-weird daw si Mona. Grabe ka namang makapanghusga. Hindi ba pwedeng introvert lang, mahiyain? Di naman lahat ay walang hiya kagaya natin, no? Sambit ni Nika. Natuwa na lamang ako sa pagiging bibo niya. Hindi parang may mabigat siyang aura na dala-dala niya. Kamamatay lang kasi ng mama niya, Amera. Natahimik ang dalawa't tila ba na konsensya nang sabihin ko yon. Hindi nagtagal ay nakatanggap ako ng mensahe mula kay Mona. Nag-ingay ba kayo dito? Kumabog ang puso ko sa nabasa ko. Mukhang alam ko na. Nakikita niyang galit ang djinn na nakatambay sa kwarto namin. Pasensya ka na Mona. Hindi pa kasi sanay ang mga kasama ko. Sagot ko naman. Di na lamang di siya sumagot at hindi tinignan ng reply ko sa kanya. Nakokonsensya tuloy ako. Habang kumakain kami nakita ni Nika si Mona sa kabilang kalsada. May bit-bit na handbag. Alam ko yon. Yun ang sahada na nakaabaya rin sa kanya. Yung mahabang itim na damit. Tinawag ko siya at tinanong kung saan siya pupunta. Magsisimba lang sa masjid. Malumanay niyang tugon. Di na lamang din ako nagtanong pa ng marami at hinayaan na lamang siyang umalis. Alam ko na natatakot siyang mag-isa doon dahil galit ang djinn na nasa loob ng kwarto at iiwas lamang siya. Maghapon kaming nagtambay sa dorm. Kanya-kanya kami ng aral. Kahit makukulit kasi ang dalawa kahit papaano'y masipag naman silang mag-aral. Mabilis naman silang naging komportable sa dorm namin dahil magkakasama nga kami. Nang dumating si Mona, initian niya silang dalawa at kahit makulit si Nika, hindi niya ininteroga si Mona tungkol sa kanyang buhay dahil nga sa sinabi ko na kamamatay lamang ng mama nito bilang respeto na rin. Ilang araw din ang lumipas at tila nagiging normal na ang lahat. Wala akong maramdaman sa kwarto, maging si Mona ay medyo nawawala ng takot. Pero kagaya pa rin ng una na tahimik lamang, nag-aaral at nagsisimba. Na siya namang nire-respeto ng mga kaibigan ko. Kapag nasa paaralan nga lamang kami, sinasabi nila na masyado raw perpekto ang kabataan ko, hindi makabasag pinggan. Tahimik, palaaral, bahay paaralan lamang. Hindi mahilig gumamit ng cellphone. Pero nagbago lahat ng yon nang malapit na ang aming exam. Masyado na kaming nagiging busy. Palagi rin wala sa dorm dahil sa iba't ibang aktibidad na kailangan tapusin, lalo na sa mga major subject. Lagi kaming puyat. Nang isang gabi habang abala kami sa paggawa ng proyekto ng mga 12:00 ng gabi, biglang bumangon si Mona na nooy mahimbing na natutulog. Matulog na kayo.
Lahat sila pumasok dito. Sabi niya na wala man lamang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin siya sa amin. Pagdaki humiga siya, diretso ang mga paa at kamay. Nagkatinginan kaming tatlo na may pagtataka sa aming mga muka. Ano yun? Nananaginip ba siya? Tanong ni Nika. Sabi na napahagikik pa ang dalawa, pero agad ko silang sinenyasan na tumahimik na. Natakot kasi ako na baka maulit na naman dati yung nakita kong sumasakal sa kanya. Isa pa'y doon pa lamang sa sinabi niya na nandito sila sa loob ng kwarto. Ang ibig sabihin niya doon ay may mga djinn. Kung ano man ang mapansin nyo, huwag kayong mag-hysterical, maliwanag ba? Bakit, Sarah? May nangyayari ba dito? Tanong ni Nika. Umiling ako. Basta makinig na lang kayo sa akin. Bumalatay sa mukha nila ang pag-aalala at muling binalingan ang aralin namin. Sa totoo lamang ay nandalamig na naman ang balat ko dahil kasi sa sinabing iyon ni Mona. Naging alerto ako sa paligid ko imbis na mag-focus sa pinag-aaralan namin. Wow, tignan nyo yung nasa labas, parang may mga ilaw. Ani Amera. Tumayo pa ito at balak buksan ng jealousy dahil naaaninag niyang may mga ilaw sa labas, kaya mabilis ko siyang pinigilan. Di ba sinabihan kitang bawal buksan yan? Kahit anong mapansin nyo sa labas, huwag niyong bubuksan ng bintana. Naiinis na si Amera kaya sinagot-sagot niya ako. Wala namang sinabi ang landlord na bawal yung buksan na. May tinatago ka ba? Bakit hindi mo masabi sa amin? Oo nga naman, Sarah. Nakakapagtaka ka na. Pakiramdam namin may tinatago ka. Doon sa wag mag-ingay, naiintindihan namin dahil kay Mona. Pero yung kahit wala siya, bawal mag-ingay tapos pagbukas sa bintana, bawal. Ano bang mayroon dyan? Segunda ni Nika. Sasagutin ko na sana sila nang marinig namin na nahihirapang huminga si Mona. Napatras silang dalawa at ako naman ay lumapit sa kanya. Patugtugin niyo ang Quran. Sigaw ko sa dalawa. Teka, sinasaniban ba siya? Nahihintad ako ang tanong pa ni Amera. Natataranta naman si Nika na magpatugtog nito, subalit walang epekto. Nag-aalala na ako dahil impit na ang boses ni Mona habang hawak ang kanyang mga leeg na tila ba inaalis sa kamay ang sumasakal sa kanya. Mona, lumaban ka, pakiusap. Nagkakakawag na ang kanyang mga paa dahil nahihirapan na siya. Hindi umepekto sa kanyang padasal na Quran. May iyak na ako dahil nagiging ubi na siya hanggang sa nawala na siya ng malay. Inalog-alog ko ang balikat niya para magising siya nang bigla siyang dumilat at diretsyong tumayo. Kagaya ng dati, pinaglapat niya ang kanyang kamay at nagsambit ng mga ritual na hindi niya isinasa boses. Pagkatapos ay iniharap niya sa kung saan. Galit ang mukha niya, tila may hangin dumaan sa pagitan ng mga kamay niya. Hindi pa siya nakontento. Kumuha siya ng malong at iwinasiwa sa harapan niya na wari ay may itinataboy. Sumiksik ako kina Nika na nooy nakasiksik din sa higaan ko. Nang matapos si Mona sa ginagawa niya ay umupo ito sa kanyang higaan at diretso ang tingin sa amin. Naniningkit pa ang kanyang mga mata na tila nang uhusga. O ba't kayo nakasiksik dyan? Akala nyo naman kayo ang inaatake ng maitim na lalaking yon? Sabi niya sa amin. Magkasalikop pa ang mga kamay niya na para bang malayo ang pagiging maamo niya. Anong maitim na lalaki, Mona? Wala ka nababanggit sa amin na maitim na lalaki. Paumanhin, pero hindi ako si Mona. At hindi ko sasabihin ang pangalan ko. Si Mona lang ang maaaring makaalam nun. Anya sa mataray na boses. Sinasaniban ba siya o nasisiraan ng bait? Tanong ni Amera na mahigpit rin ang pagkakayakap kay Nika. Humagikgik ang kung sino mang nakasanib kay Mona, pero sa totoo lamang, hindi ko rin sigurado kung may nakasanib talaga sa kanya. Sa tingin ko kasi nasisiraan na siya ng bait. Gabay ako ni Mona. Ikaw, palagi kang nananaginip na nakikipagtalik sa isang lalaki, di ba? 3 beses sa isang linggo, kaya hindi ka tumataba. Sagot ni Mona kay Amera. Nanlaki ang mga mata ni Amera tapos ay tumingin siya sa amin na para bang hindi makapaniwala sa sinabi nito. At ikaw naman, Nika, huwag mong ipalaglag ang anak mo. Delikado ka dahil baka pagdiskitahan ka ng kaanak ng ama ng pinagbubuntis mo.
Mga mangkukulam pa naman yon. Napahawak ng mahigpit si Nika sa braso namin. Napapagitnaan kasi siya namin. Mas mabuting magpakasal kayo para maging halal ang pagbubuntis mo. Tila nagpapayo siya kay Nika. Alam naming madaming nobya si Nika. Bakit? Dahil sila nagpapaaral sa kanya. May isa sa kanyang mga nobyo na seryoso siya pero hindi siya kayang pakasalan. Ang kaya pa lamang kasi niyang ibigay ay ang kailangan ni Nika. Nagtitinda ito sa palengke at hindi makaipon-ipon dahil nga iyon lamang inuuna niya ang kailangan ni Nika. Pero dahil nga mga maluho ang kaibigan namin, nakipagrelasyon pa sa iba. May isa pa doon na may edad. Merong maangas pero mapera. Lahat naman ay seryoso pero iba yung bait nung nagtitinda sa palengke. Mahal ni Nika pero ikinakahiya niya. At yun nga, nabuntis siya nito. Pero hindi namin alam kung sino ang nakabuntis sa kanya dahil alam namin na hindi siya nagpapagalaw doon. Napaiyak si Nika na wala ang takot niya kay Mona at napalitan ng pagkapahiya. Humagulgol pa siya. Alam nyo, mauna na muna ako. Marami pa kasi akong gagawin. Saad ni Mona na para bang walang pakialam sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ni wala siyang sinabi tungkol sa pag-iyak ni Nika. Bumalik ito sa pagkakahiga at natulog na ng mahimbing. Hinarap namin si Nika at kinompronta na namin siya ni Amera. At doon ay umami siya na may nangyari sa kanila nung nagtitinda sa palengke na itago na lamang natin sa pangalang Omar. Nadala raw siya sa emosyon niya nung misang lumabas sila. Nakokonsensya raw siya sa panduloko niya para kay Omar kaya hinagkan niya ito ng maigpit. Iyon na nga, may nangyari sa kanila. Agad namang gumaan ang pakiramdam niya nang sabihin sa kanya na tutulungan namin siya para makapamanhikan si Omar. Bago pa lumaki ang tiyan niya, wala kasing masyadong pakialam sa kanya ang totoo niyang mga magulang. Kaya lumaki siya sa lola niya na Magindanawan. Nang lumaki siya at nagkolehiyo'y namatay ang lola niya, kaya napilitan siyang umuwi sa mga magulang niya. At yun na nga, walang pakialam kaya nakipagrelasyon siya sa kung sino-sino. Hindi kami masamang kaibigan, pinapayuhan naman namin siya pero hindi namin hawak ang buong buhay niya para kami ay pakinggan niya. Matapos ang madamdaming pagkukumpisal ni Nika sa amin, ay saka namin binalingan si Mona. Anong klase bang tao si Mona? Paano niya nalaman na buntis si Nika? At pati yung panaginip ko na hindi ko maiwasan. Nagtatakang tanong ni Amera. Doon ko lamang napaisip na talagang may kakayahan si Mona. Dahil hindi naman niya lubos ang kilala ang mga kaibigan ko, di rin naman sila palapost sa social media para ma-stalk ng kababata ko. Kung ako pang sinabihan niya baka pwede pa. Sasabihin ko sa inyo bukas ang nalalaman ko. Huwag na muna ngayon, pero isa lamang ang nasisiguro ko. Hindi masamang tao si Mona. Sa huli ay hindi na namin tinuloy ang inaaral namin. Sino pa bang gaganahang mag-aral pagkatapos ng mga nangyari? Kung ano-ano ang kababalaghang nasasaksihan namin. Wala man kaming makita pero ramdam namin lahat. Lalo na ako pati na yung kapre na nakatambay sa labas. Mukhang nagparamdam din kasi. Dahil nga sa takot namin natulog kami sa iisang higaan. Nagsumiksik kaming tatlo sa isa't isa. Bawat isa sa amin ay nagbasa ng Quran para lamang may proteksyon kami kahit hindi yun tumatalab sa mga jin. Base rin kasi sa alam ko tungkol sa kanila. May mga Muslim din sa mga jin. May nagsisimba rin sa kanila kagaya ng pagsisimba namin. Iyon ang mga mabubuting jin. Sa kabila ng takot namin ay nakatulog rin kami. Nagising na lamang kami na wala na si Mona. Sa hapon pa ang pa-exam namin kaya may oras pa kaming mag-aral. Mabuti na lamang at nakaraos kami. At matapos ang exam ay sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kakayahan ng aking kababata. Ganyan na ba siya noong bata pa siya? Pero umiling ako. Hindi, Amera. Kaya nga naninibago ako sa kanya kung bakit parang may nag-iba na sa kanya. Nagpatango-tango ang dalawa. Pinaamin din nila ako tungkol sa bintana. Kaya sinabi ko sa kanila ang tungkol sa kapre. Maging ang jin na labas-masok sa dorm namin. Maging ang nananakot sa banyo. Nahampas ako ng dalawa sa braso. Walang yaka. Ba't hindi mo sinabi ka agad? May mga jin naman pala dun tapos wala kami kaalam-alam. Bulalas ni Nika sa takot. Kaysa takutin ko naman kayo. Wala naman kayong kakayahan para makaramdam at makakita.
Kaya hindi kayo apektado. Tulong na rin yun kay Mona kasi siya ang nakakakita. Nakakaawa kasi eh. Nag-isip pa ang dalawa. Eh yung gabay na sinasabi niya at maitim na lalaki. Tanong pa rin ni Amira. Yun ang hindi niya nasabi sa akin. Wala akong alam doon. Tatanungin ko pa nga siya tungkol doon eh. Matapos ng klase namin ay hindi muna kami dumiretso sa dormitoryo. Nanatili muna kami sa kapehan dahil umuulan din naman. Isa pa'y medyo natatakot kaming manatili doon ng matagal. Habang pakape-kape lamang kami napag-usapan namin na dapat magsimula kaming magsimba araw-araw dahil sa realidad na kailangan na namin ng pananggalang sa masasamang entity at proteksyon para sa Diyos namin. Nandito pala kayo? Pwede bang makisabay? Saad ni Mona na bigla na lamang sumulpot. Nagkatinginan kaming tatlo na para bang hinihingi ang permiso ng bawat isa. Oo naman Mona, halika dito, upo ka. Nakita ko pa na pinandilatan ako ng dalawa. Nawari ay hindi sila sang-ayon sa pagkumbida ko sa kababata ko pero hindi ko sila pinansin. Paumanhin ko natakot ko kayo kagabi. Sana huwag niyo akong ituring na abnormal sa paningin niyo. Talagang hindi ko alam ang gagawin sa buhay ko matapos magbukas ang ikatlong mata ko. Anya sa malungkot na boses. Napulunok ang dalawa kong kaibigan at napayo ko. Alam ko na awa sila kay Mona. Nang dahil sa akin, hindi kayo komportableng manatili sa dorm. Simula kasi nang mamatay si Mama, nabuksan ang pangatlo kong mata. Noong una bihira lang ako makakita, kaya takot na takot ako. Hanggang sa lumala na nang pauwiin ako ni Papa dito sa Mindanao para mag-aral. Kusang pagpapaliwanag ni Mona. Kaya sa huling masinsinan namin pinakinggan ang kwento niya. Lalo na ibinunyag niya ang problema niya sa amin. Kaya hinayaan namin siyang magkuwento tungkol sa buhay niya. Anya'y totoong hindi kaya ng ama niya na paaralin silang magkakapatid sa Maynila. Kaya naman pinakiusapan siya nito kung maaari bang siya na lamang ang mag-aral sa Mindanao. Total siyang nakatatanda. Yun nga lamang isa tiyahin siya nito makikitira, kapatid ng kanilang namayapang ina. Eh bakit nagdormitoryo ka? Bigla ako naisabad. Hindi ko na kasi mapigilang marinig pa ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ayon sa kanya wala raw asawa ang kanyang tiyahin, kaya wala ring anak. Sa madaling salita'y matandang dalaga ito. Hindi siya malapit rito kasi huli niya itong nakita nung musmus pa siya. Nagkatampuhan din sila ng kanyang mama sa hindi malaman na dahilan. Dahil doon ay hindi nito nakakabisita sa kanila sa Maynila, ni kumustahan ni wala. At dahil makikitira nga siya, nagkukusa siyang gumalaw. Lahat daw ng kanyang inuutos ay sinusunod niya. Hindi naman siya nito pinapahirapan. Natutuwa pa nga ito sa kanya. May sarili siyang kwarto at binibigyan ng bigas para sa kanyang sarili. Pulang bigas kasi ang sinasaing ng kanyang tiyahin. Sinisikmura siya doon, kaya bumukod siya. Ganon kabait ang kanyang tiyahin. Malayo ang bahay nito sa mga kapitbahay. Hindi rin ito nakikisalamuha sa iba. Manghihilot daw ito kaya naman kahit papaano'y may kabuhayan. Bukod pa rito'y may nagpupunta sa kanila na pribadong kinakausap ng kanyang tiyahin. Habang tumatagal hinihigpitan niya ako, kaya naman nagsasabi na ako kay Papa tungkol doon. Sinabi sa akin ni Papa na mangupahan na lang daw ako dahil mura naman daw ang mga dormitoryo dito. Nang malaman yun ng tiyahin ko, nag-ibang trato niya sa akin. Kwento pa niya. Mas lalo kaming naging interesadong tatlo sa pakikinig. Pakiramdam namin ay malapelikula ang buhay niya. Yun nga lamang ay pang-horror. Nagpatuloy siya sa pagkukwento kung saan kung ano-anong rason ng kanyang tiyahin para manatili siya, pero hindi siya nagpatinag. Hindi na kasi siya komportable. Kaya naman nakiusap na lamang ang kanyang tiyahin na manatili muna siya kahit sandali bago lumipat para makamura. Sa uni natuwa raw si Mona kasi makakalaya na siya. Pero ang pagiging pananatili pala ng kanyang tiyahin si Annalisa ay may kaakibat na planong masama. Nagsimula na siyang managinip ng kakaiba. May nakikita siyang babae. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang gabay ko. Hindi ko maaaring sabihin ang pangalan niya dahil sa oras na malaman ng ibang tao ang pangalan niya, mawawala siya sa akin. Kaya tawagin na lamang natin siya sa pangalang Moner. Doon na raw siya unti-unting naghinala
Binabalaan kasi siya ng kanyang gabay na mag-ingat siya sa kanyang tiyahin dahil gusto siya nitong kunin. Paano mo naman nasabi na kakampihan nagpapakita sa'yo kaysa sa tiyahin mo? Usisa naman ni Nika. Magaan kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Nagliliwanag kasi siya. Isa pa magkawangis kami. Napasinghap kami, ibig sabihin ay parang kakambal pala nito. Dahil raw sa babalang yon ng kanyang gabay, nagsimula na raw niyang obserbahan ng kanyang tiyahin. Kaya kahit hindi niya ugali ang pakialaman ng ginagawa nito, nagsimula na siyang pakinggan ang usapan ng mga bisita nito na pribado niyang kinakausap. Nakikisilip na siya at nakikimarites kahit hindi niya ugali. Nanginginig pa siya kasi hindi siya sanay kaya ingat na ingat siya. Natakot ako na malaman ko na may ibinigay na litrato ang bisita ng tiyahin ko sa kanya. Gusto raw parusahan ng bisitang yun na nasa litrato. Doon ko napagtanto na si Tia pala'y isang mangkukulam. Napatutok ako sa aking bibig kasi hindi ko lubos maisip kung paanong may mangkukulam pa sa panahon na yon. Kung alam ko lamang din sana pinakulam na namin sina Romualdez at Lisa. Hindi, biro lamang. Bakit hindi ka umalis ka agad nung nalaman mo mangkukulam pala yon? Natakot kasi ako baka makahalata siya. Isa pa'y unti-unti ko na rin hindi makontrol ang aking sarili. Yumuko siya tila sumasariwa pa rin sa kanya ang mga pangyayari. Nagulat na lamang kami sa mga sumunod niyang sinabi dahil sa bawat utos daw ng kanyang tiyahin na sinusunod niya kaagad. Kahit nag-aaral pa siya hindi niya kayang tumanggi. Nakakaabala na kaya dumalas na rin daw ang pagpapakita sa kanya ng kanyang gabay. May tinuturo itong ritual sa kanya. Sinabi rin ito sa kanya na may ginawang masama sa kanya ang tiyahin niya. Matalinong tao si Mona kahit mahiyain dahil nga sa itinuturo sa kanya ng kanyang gabay. Nakokontrol niya ang kanyang sarili at dahil mangkukulam ang kanyang tiyahin ay nagpapanggap pa rin siya na sumusunod pa rin dito sa mga inuutos niya. Minsan pinapakuha siya ng mga halamang hindi niya alam kung para saan. Pero alam ni Mona na gagamitin niya ito sa pangkukulam. Isang araw, sinabihan niya ang kanyang tiyahin na hindi ito makakauwi kaagad dahil may importanteng gagawin sa klase. Pero ang totoo ay magtatago lamang siya para imbestigahan ang kanyang tiyahin. At doon ay nalaman niya na may inilagay ang tiyahin niya sa kanyang bigas, isang gayuma. Gayuma? Huwag mong sabihin, lesbian tiyahin mo at may gusto siya sa'yo. Reaksyon ni Amera. Nabatukan ko tuloy siya dahil sa inasta niya. Hindi lahat ng gayumi para sa umiibig. Sabi ng gabi ko na nakausap ko sa panaginip ko. Ginagawa raw niya yun para hindi ako umalis. Gustong gusto niya raw ako dahil para na raw niya akong anak na masunurin sa kanya. Nang sa ganun, may pagpapasaan siya ng kanyang mga karunungan. Paano ka nakatakas sa kanya, Mona? Tanong ni Nika. Para kaming nag-i-interview sa reality show sa kanya. Paunti-unti kong dinadala ang mga gamit ko kapag pumapasok ako sa eskwela. Nang isang tanghali na wala siya sa bahay, kaunting gamit na lang ang dadalhin ko. Nag-iwan ako ng sulat ng pamamaalam. Sinabi ko dun na minahanap na akong dorm na makapagbibigay na rin si Papa ng pangrent ko. Nagpasalamat rin ako. Simula nang lumipat ako sa una kong dorm, napanaginipan ko siyang nagagalit sa akin. Pagkatapos nun, may mga itim na lalaking bumibisita sa akin at sinasakal ako. Dahil sa kaganapang yun, ang bante ko ang sumasanib sa akin para harapin ng mga yon, ang mga alaga ng tiyahin kong kampon. Kung wala siya, baka matagal na akong wala. Nasaktan kami para sa kanya. Ewan pero pakiramdam ko kasi sinasarili niya ang kanyang mga problema kaya siya nagkakaganon. Umalis ako sa una kong dorm dahil natatakot na sa akin ang iba kong mga ka-roommate. Kaya nilihim ko din ito sa inyo, Sarah. Pasensya na. Hinawakan ko ang kamay niya. Dito sa Mindanao, ang mama lamang niya may kamag-anak at tiyahin lamang niya ang kakilala niya. Taga Visayas kasi ang papa niya at malalayong kamag-anak din nito ang nakatira doon kaya hindi siya pwedeng mag-aral doon. Kami ang pamilya mo rito ngayon kaya tutulungan ka namin na mahanapan ka ng manggagamot. Pagpapagaan ko ng loob sa kanya. Sumang-ayon din si Nika at Amera. Nakita namin sa mga mata niya ang pagpapasalamat. Halos maluwa siya dahil sa sinabi namin. Pero sana kapag may mga dyan sa loob ng dorm, huwag mo nang sabihin sa amin
mananahimik na kami. Pakiusap ni Nika na halatang natatakot. Napakamot tuloy sa ulo si Mona. Kami naman ni Amira ay bahagyang natawa. Sa totoo lang, 3 gin lang ang nakatambay sa dorm natin noon. Kaso simula nang dumating ka, meron ding mga dumating na bago. Mukhang galing pa sa inyong mga gin na yon. Ano? Paano nangyari yun? Wala naman akong kakayahang makakita. Mapang-akit kasi ang mukha mo, Nika. Gusto ka nilang nakikita. Tsaka hindi ka naman nila pinapakialaman kasi sila yung mga ordinaryong gin. Di kagaya nung 3 nakatambay sa atin sa dorm. Umatras ang kaba ni Nika nang malaman na nakakaakit pala ang kanyang pagmumuka. Napakagatlabi pa siya. Napairap tuloy kami ni Amira. Akala namin ay magiging madali yan lahat pero hindi pala. Masyado kami naging abalang 3 kasi inaasikaso namin ang duty namin. 1 linggo kaming umalis para sa duty. Kaya naiwan namin si Mona. Anyay kaya naman daw niyang sarili niya. May pananampalataya naman kasi siya. Mabigat ang loob namin nang umalis kami. Pero pinangako namin sa kanya na ihahanap namin siya doon ng magaling na manggagamot. Sa tubaran kami na-assign mag-duty. Pinakamusta namin si Mona kung kumusta siya. Hindi kami masyadong nag-aalala sa kanya kasi binilin namin siya kay Ate Maming at Kuya Nastro. Sinabi namin na nakakakita siya. Pinakiusapan ko rin sila na sa kanya muna sila matulog kung maaari kasi pinsang buo ko siya. Pagsisinungaling ko lang yon. 1 araw bago matapos ang duty namin ay nag-ikot kami sa tubaran para magtanong sana ng manggagamot nang may isang may edad na lalaki ang nakarinig sa amin, si Mang Osman. Tinanong niya sa amin kung tama bang naririnig niya na naghahanap kami ng manggagamot para sa mga nakulam. Opo, yung kababata ko po kasi piyangatawan, pinakain ng gayuma. Marami siyang nakain ng gayuma kasi sa bigas inilalagay yon. Sa hindi po nakakaalam ang piyangatawan ay ibig sabihin ay kulam. Dahil mabuti ang pag-aalaga nyo sa asawa ko, ituturo ko sa inyo ang magaling na manggagamot na kilala ko. Matagal na siyang tumigil kasi may alaga siyang jin. Kada may ginagamot siya, palagi may nagkakasakit sa pamilya niya. Kaya sabihin nyo na ako ang nagrekomenda sa inyo. At kung may sakripisyo na kailangan, ako ang ituro nyo sa kanya, maliwanag ba? Anya sa amin. Laking pasasalamat namin kay Mang Osman dahil sa pinamalas niyang kabutihan. Dagli namin na hinanap ang naturang manggagamot na nakatira sa likay sa tabi ng lawa. Sa unay natakot pa kami kung tutuloy ba kami. Kundangan kasi ay napakaaga naming naghanap na 3. 5:30 pa lamang ng umaga, tapos sobrang lamig pa. Maliblib ang lugar at may mga maliliit na linta sa mga dahon. Kaya pa namin sikmurain yon dahil nga mga nursing student kami. Pero yung maraming unggoy na nakahilera sa mga kapunuan, doon kami natatakot, lalo na sa unggoy na putok. Yun ang mabangis sa kanila na nandadagit. Patakbo-takbo kami, mabuti na lamang at hindi nila kami ginalaw. Sa ngalan ng kaibigan naming si Monay natagpuan namin ang maliit na dampa ni Mang Ayunan, ang albularyong tinutukoy ni Mang Osman. Nagdadaing ito ng maliit na isdang tunguan. Pasensya niya mga iha, wala akong maitutulong sa inyo. 5 taon na akong tumigil sa panggagamot eh. Pagtanggi niya sa amin nang maidulog namin sa kanya ang pakay namin sa kanya. Si Mang Osman po nagrekomenda sa inyo sa amin, parang awa nyo na ho. Pasensya niya talaga iha, kahit magsakripisyo pa si Osman, hindi ako makakapayag. Kapag nalaman ng iba na ng gamot ako, tiyak na dadagsain na naman ako rito. Hindi ako niyang gagamot ng libre lang. Nagkatinginan kaming magkakaibigan. Magbabayad po kami, pangako. Sinika ang nagkusa. Napabundong hininga na lamang ang albularyo na wari ay desmayado. Hindi pera ang tinutukoy ko. Naniningil ang alaga ko na siyang nagpapagaling mismo. Masyado na pong delikado ang buhay ng kababata kong yon. Kung wala po ang gabay niya, baka matagal na po siyang napatay ng alagang demonyo ng mangkukulam na yon. Bahagyang natigilan si Mang Ayunan sa narinig. May gabay ang kababata mo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Sabay-sabay kaming tumango hanggang sa bigla na lamang akong nawalan ng malay. Nagising na lamang ako nang hindi ko namamalayan at nandoon pa rin kami kina Mang Ayunan.
Ano bang nangyari? Hindi makapaniwalang tanong ko. Nalaman ko na lamang na sumang-ayon ng albularyo. Ipinatawag pala ng alaga ng albularyo ang gabay ni Mona at iyon na nga, sa akin pala ito sumanib at sinabi ang nangyari sa kanyang alagang si Mona. Pumayag ng gamutin ni Mang Ayunan si Mona. Masayang balita ni Nika. Hindi ako humihingi ng kapalit. Basta dalhin niyo sa akin si Mona at sa iyo, Iha. Maaari bang itanong mo sa kanya ang kumpletong pangalan ng tiyahin niyang nangulam sa kanya? Isulat mo yon nang sa ganun ay hindi mo malimutan. Sa oras kasi ng gamutan, hindi na yon matatandaan ng kaibigan mo. Bilin pa sa akin ng manggagamot. Hindi kami nagaksaya ng panahon. Masaya kaming umuwi matapos ang huling duty namin. Ngunit gano'n na lamang ang gulat namin nang maabutan naming nagwawala si Mona nang makauwi kami. Tila may naghahabol sa kanya. Nasa kwarto siya ni na Ate Maming. Ikinulong nila doon si Mona dahil may hawak itong kutsilyo na iwinawas-iwas sa hangin. Nagpatawag na raw sila ng imam. Hayaan niyo po akong pumasok, alam ko po ang gagawin ko. Pagpupumilit ko pa. Dahil sa sinabi kong yun ay pinapasok nila ako, ganon din sina Amera at Nika na walang takot na sumunod sa amin. Nanlaki ang mga mata namin nang makita namin na nagkakanda sugat-sugat na si Mona. Bitiwan niyo ako pakiusap. Tulungan niyo ako. Pagsusumamo pa niya, hawak pa rin niya ang kanyang kutsilyo, subalit hindi niya maigalaw ang kanyang mga kamay na nooy napako na sa kanyang gilid. Sabay-sabay kaming tatlo na napasigaw sa pangalan niya. Lalo patuwari na may bilaukan na siya sa pagkakasakal. Ngunit bago pa kami makalapit ay nawala na siya ng malay. Napatigil kami, ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Akala namin ay patay na siya dahil nakatungo lamang ang ulo niya at tila patay na ang kanyang katawan. Pero nakatayo pa rin siya dahil sa hindi makitang nilalang nahawak siya. Nagulat kami nang bigla siyang dumilat ng masama ang tingin. Napataras kaming tatlo. Nanggigil siya at makawala. At kung ano-anong lingwahe ang pinagsasasambit niya. Parang nanlalaban siya, mukhang sumanib sa kanya ang gabay niyang si Moner. Nang makawala siya ay kinuha niya ang pitsil ng tubig at dinasalan yon. Pagkatapos ay sinaboy niya sa kung saan. Parang may malakas na hangin na dumaan sa amin at bumangga yon sa bintana ni na Ate Maming. Nasa puko ang dibdib ko, hingal na lumapit sa amin si Mona. Dalhin niyo si Mona sa manggagamot na yon. Hindi ko makontrol ang ibang djinn. Pati sila'y gustong kuhanin ng alaga ko. Hindi na nga mangkukulam na yon. Sabi ni Moner na nakasanib pa rin kay Mona. Pagkasabi niyang yun ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Muli siyang nagising sa katauhan ni Mona. Inalalayan namin siya upang makabiyahe na kaagad. Saan niyo siya dadalhin? Parating na ang imam. Sambit ni Kuya Nastro. Marami silang nag-aabang sa pintuan. Pinagkakaguluhan ang nangyayari kay Mona. Dadalhin namin siya sa papa niya. Umaatake na naman po kasi yung sakit niya. Pagsisinungaling ko na lamang, kaya sa huli ay hinayaan nila kami. Habang nasa biyahe kami ay lupaypay si Mona. Mabuti na lamang at nakontak ni Amera ang pinsan niya na may sasakyan. Pinagbigyan niya kaming pasakayin dahil buhay ang nakasalalay dito. Mona, naalala mo ba yung buong pangalan ng tiyahin mo? Pinapasabi ng albularyo na sabihin mo raw sa akin. Tumingala siya sa akin na nooy nakapilig ang ulo niya sa balikat ko. Nangihina at nagsusumamo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. Halatang nahihirapan. Hindi ko nababanggitin ang sinabi niyang pangalan. Baka maungkat pa kasi at matunto ng babaeng iyon. Isinulat ko yun sa suot kong tandong na puti kasi wala akong hawak na papel. Isang oras ang lumipas ay nakarating kami sa tubaran. Dahil sa hindi makapasok ang sasakyan sa Baryo Likay, kinailangan naming maglakad. Mabuti na lamang at binuhat ng pinsan ni Amera si Mona. Hindi namin alintana ang mga unggoy na nooy pinapanood kami. Maging sila'y natatakot na lumapit sa atin. Sinusundan kasi tayo ng mga yon. Ani Mona na nangihinang boses. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Mukhang ganoon din ang aking mga kasama pero tahimik lamang sila. Magtatanghali na nang makarating kami sa dampa ni Mang Ayunan. Kita namin ang pag-aalala sa kanyang muka. Sa loob, bilis, magmadali kayo! Utos niya sa amin. Sinunod naman namin siya. Nagsaboy siya ng asin sa palibot ng kanyang bahay na gawa sa kahoy. Maging sa bubungan.
Nagbaon din siya ng kahoy na gadaliri lamang ang laki sa 4 na sulok ng bahay. Pagkatapos ay kinandado niya yon. Ano't ano man ang marinig nyo sa labas, katok, boses o hampas, huwag niyong bubuksan. Nagkakaintindihan ba tayo? Babala sa amin ni Mang Ayunan. Lahat kami ay umuoo. Ito ang pinaka nakakatakot na karanasan na nangyari sa aking buhay, na kahit tumirik ang araw. Pero may mga nilalang na naghihintay sa amin sa labas. Pinahiga ng manggagamot ang kababata ko. Pagdakay tinanong niya kung ano ang buong pangalan ng kanyang tiyahin. Ngunit tinitigan lamang siya ni Mona na wari ay wala sa wisyo at hindi nito alam ang nangyayari. Kaya bumaling sa akin ng manggagamot. Ano na isulat mo bang pangalan niya? Oo, nandito po, nakasulat po dito. Agad kong inabot sa kanya ang aking tandong. Doon ko lamang din napagtanto na totoo nga sinasabi nito na hindi maaalala ni Mona ang tungkol sa pangalan ng kanyang tiyahin. Pinanood namin siya na itinatali ang magkabilang kamay ni Mona, maging ang mga paa nito. Hindi naman nanlalaban ng kababata ko pero ramdam talaga namin ang kakaibang bigat sa paligid. Matapos niyang itali ang kaibigan ko, umupo siya sa kanyang paanan. Inilagay ang mga palito sa bawat pagitan ng daliri ng kanyang paa habang nag-uusal ito ng dasal. Lumalalim naman ang paghinga ng aking kaibigan. Maghawak-hawak kayo ng kamay, walang bibitaw, nang sa gayon ay hindi kayo mahagip ng kapangyarihan ng gabay ko. Utos niya sa amin na sinunod naman namin. Dahan-dahan namang bumangis ang anyo ni Mona nang dasalan siya ni Mang Ayunan. Kami naman ay kanya-kanya ng dasal upang maprotektahan kami sa mga masasamang nilalang. Nakapikit lamang si Mang Ayunan habang may sinasambit na dasal. Naglagay siya ng langis sa kanyang palad gamit ang maliit na botelya. Nasa tabi niya. Ipinahid niya yon sa mga palad ng paa ni Mona. Nagsusumigaw ang kababata ko. Kalinsunod nun ay ang hampas sa pader at pintuan na nasa labas. May tumatawag sa labas sa mahihinang boses na papasukin sila. Ang pagkakahawak namin ng kamay ay napalitan ng pagkakayakap. Maging ang pinsan ni Amer ay nakiyakap sa amin. Nakakarimarim. Lumabas kang babae ka. Huwag mong pahirapan ang batang ito. Utos ng manggagamot sa mangkukulam. Nagkukumahog naman si Mona habang sumisigaw. Hindi nagtagal ay nag-iiba ng boses nito. Sino kang pangahas ka? Bakit ka nakikialam? Galit na tanong ng mangkukulam na nakasanib kay Mona. Alisin mong ipinakain mo sa batang ito. Kung hindi ay mapipilitan akong ibalik sa iyo ang mga ginawa mo. Imbis na sumagot ay humagalpak lamang ng tawa ang babae. Nawaribay ng aasar pa. Sino ka para utusan ako? Akin ang batang ito, kaya huwag kang makialam. Kung ayaw mong mapasama ka. Pwes, heto ang sayo. Pinutol ni Mang Ayunan ng isang palito sa bandang hinliliit ni Mona. Nagsusumigaw sa sakit ng tiyahin na nakasanib sa kanya. Dahil sa ginawa mong yan, paparusahan ko ang batang ito. Banta ng tiyahin ni Mona. Pinagkakagat niya ang kanyang balikat na naaabutan niya hanggang sa magdugo. Kaya kahit natatakot ay napatakbo ko sa kanya. Inutusan ako ni Mang Ayunan na hubakan ang ulo niya. Hindi ko alam pero bigla na lamang siyang binasahan ng falak ng paulit-ulit habang inihipan ang ulo niya. Nakita ko ang panghihina ng aking kaibigan. Itigil mo yung ginagawa mo. Utos sa akin ng manggagamot. Hindi ko alam kung bakit pero sinunod ko na lamang din. Lumalala na rin ang mga hampas sa labas. Naiiyak na ang mga kaibigan ko. Binanggit ni Mang Ayunan ang buong pangalan ng kanyang tiyahin upang maipako ito. Kilala ka na namin kaya huwag kang magtatangkang umalis. Ano ang kailangan mo sa batang ito at kailangan mo pa siyang pahirapan? Buisit, sa akin lang si Mona. Siya ang anak namin ni Hymen. Ako ang dapat na mapangasawa niya kung hindi lang inagaw ng magaling kong kapatid. Maging ang gabay ng aming inay nakuha ng magaling kong kapatid at ngayon naipasa niya kay Mona na dapat ay sa akin. Kaya sa akin na dapat ang babaeng ito. Nagulat kami sa revelasyong sinabi ng kanyang tiyahin. Napapailing na lamang si Mang Ayunan. Huling katanungan, palalayain mo ba ang batang ito
o haharapin mo ang kaparusahan sa pagitan ng manggagamot at ng mga jin? Tumawa lamang ang nakasanib kay Mona dahil sa inasta nito'y wala ng pagpipilian si Mang Ayunan. Sinasayang mo lamang ang oras ko. Pagkatapos sabihin yun ng manggagamot, ay idinikit nito ang kanyang hintuturo sa noo ng mangkukulam. Napasigaw ang tiyahin ni Mona subalit napako na ito sa katawan ni Mona kaya hindi na ito makaalis pa. Pagkatapos ay hinipan nito ang sigarilyong ginawa niya at pinausok sa ulo ng kababata ko na mas lalong nagkukumahog makaalis ang tiyahin ni Mona. Kung ano-anong tinawag nitong Satan pero wala na. Hindi pa nakontento si Mang Ayunan at may nginuya itong dahon pagkatapos ay itinura mismo sa mukha ni Mona. Muntik na akong masuka sa nakita pero hinayaan ko na lamang siyang manggamot. Sigaw naman ang sigaw si Mona pero inutusan kami ng manggagamot na hayaan na muna ito dahil ang dahon ng inuya niya ay masakit para sa taong may nilalang na nagtatago sa katawan niya. Hindi raw mawawala ang sakit hanggat hindi lubos na makaalis ang nilalang na nakasanib kay Mona. Tumabi ako sa mga kaibigan ko at tahimik na pinanood ang kababata akong naghihirap. Nang biglang may kumatok sa pintuan, tinawag si Mang Ayunan. Sisilipin ko na sana nang pigilan ako nito. Walang anino sa baba ng pintuan. Ibig sabihin isang jin ang nasa labas. Mabilis akong napatakbo sa mga kasamahan ko sa takot nang makitang wala ngang tao sa baba ng pintuan. Sabi niya, lahat ng taga sa kanila ay may oras ang dalaw. Kahit tumigil na siyang manggamot ay wala pa rin nagngingimi para puntahan siya. Kung hindi madaling araw lamang hanggang alas 7. Hindi na kami nag-usisa pa dahil sa takot. Gumawa siya ng ritual sa kanyang maliit na altar. Pagdakay naggalat siya ng apoy sa may abo ng kanyang lutuan. Tinakluban ng balat ng tuyong niyog at sinunog doon ang tandong ko kung saan isinulat ko ang pangalan ng tiyahin ni Mona. Kakibat nun ay dahan-dahang paghina ng sigaw ni Mona at nawala na siya ng malay tao. 6 na buwan ang lumipas simula nang makauwi si Mona. Nakakalungkot man dahil napalapit na rin si Nanika at Amera subalit masaya kami para sa kanya. Si Moner na gabay niya, tuluyang nakuha ni Mang Ayunan. Kapalit nun ay ang pagtulong niya na maalis ang kulam ng tiyahin nito at maparusahan ito. Maging ang pagsara ng ikatlo niyang mata upang hindi na siya maging lapitin ng mga jin na nooy nais siyang kuhanin. Nagiging agresibo na rin kasi sila lalo na nang makulam siya dahil sa maitim at maliwanag nitong enerhiya. Tiwala naman si Mona kay Mang Ayunan. Babalik na kasi ito sa panggagamot na hindi na kinakailangan ng sakripisyo dahil sa gabay niya. Ang nangyari kasi, kada may magagamot siya ay may magkakasakit sa kanyang pamilya. Kaya wala siyang kasama sa bahay niya dahil pinalayo niya ang kanyang pamilya at dahil kasama na niya si Moner, magiging balanse ng lahat at hindi nakakailanganin ng sakripisyo. Kay Aling Analisa o tiyahin naman ni Mona, nawala na ito sa katinuan at wala nang nag-aalaga sa kanya. Binalik kasi ni Mang Ayunan ang ginawa niya. Kaya siya ngayon ang sinisingil ng kampon. Maging ang mga jin na sumama sa amin ay ginugulo siya. Karma na yun sa kanyang ginawa. Ngayon ay para siyang hayop na walang nag-aalaga sa kanya. Paano namin nalaman? Itinuro kasi sa amin ni Mona bago siya lumisan. Isa pa'y sinabi niya sa amin na sabi ni Moner sa kanya, ang mga taong hindi nagsisimbay-simbaho ng nabubulok na isda, kaya lagi raw manalangin. Hanggang dito na lamang po, Sir Joseph. Sana po'y nagustuhan niyo ang kwento ng kababata ko si Mona na may mabuting gabay.